kumusta? Alam kong palagi kang naghahanap ng mga impormasyong higit pa sa kung ano lang yung nasa ibabaw. Oo, yung mas malalim. Tama. Kaya tamang-tama yung pagsama mo sa malalim na pagsisiyasat natin para sa araw na ito. Alam nating lahat yung epekto ng pulmonary TB, di ba? Yung sa baga. Mismo. Pero ang mas gusto kong pagtuunan natin ng pansin ngayon, based sa isang salansan ng mga medical journals na nandito sa harap natin, mga case studies, at makabagong pananaliksik. Napakaraming data niyan. Oo. Ang target natin is kung paano yung bakteryang ito ay nagmumutate at makakalusot sa blood-brain barrier, Lalo na sa mga bata. lalo na sa mga bata. Tatalakayin natin yung extrapulmonary tuberculosis o EPTB at yung pinakamalalang uri nito, yung neurotuberculosis. Ang neuro-TB? Paano nito nagagawang i-hijack yung central nervous system ng mga pinakabata at pinaka-vulnerable pasyente natin? Magandang araw sa iyo. Alam mo, ang paghimay natin sa mga kasong ito ay hindi lamang para magdagdag ng panibagong medical trivia sa isipan mo. Oo, hindi lang ito basta facts. Correct. Kapag tiningnan natin yung big picture, yung kaalaman kung paano nagbabalat kayo ang sakit na ito. Kung paano nito nililinlang yung sarili nating immune system? Tama. At kung paano ito nag-evolve ng mas mabilis kesa sa mga gamot na naiimbento natin. Literal na nagliligtas ng buhay ang impormasyong ito. Nakakasalay ang buhay dito. Oo eh. Ang bilis nating makita yung mga hindi pangkaraniwang manifestasyon nito sa mga bata, yun yung kadalasang nagiging manipis na linya sa pagitan ng ganap na pagaling at permanenteng pinsala sa utak. Okay, himayin natin ito. Kapag pinag-uusapan natin ang EPTB, pinag-uusapan natin yung kakayahan ng Mycobacterium tuberculosis na lisanin yung baga. Naglalakbay siya. Naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng katawan, sa mga lymph nodes, sa mga buto, sa tiyan. Kahit saan talaga. Pero ang talagang nakakapangingilabot sa mga data natin ay kapag nakarating ito sa utak at spinal cord. Ito na yung neurotuberculosis. Ang pinakamapanganib na form. Ang tanong ko rito, bakit ba tila paborito nitong atakehin ang mga bata? Ano ang mayroon sa anatomy o sa sistema ng isang bata na nagbibigay ng VIP pass sa bakteryang ito para makapasok sa utak? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating tingnan yung tinatawag nating macrophage function. Yung mga tagapagtanggol natin. Oo, at yung maturity ng immune system. Sa mga matatanda, kapag pumasok yung bakterya ng TB, ang mga macrophages natin ay mabilis itong kinukulong. Gumagawa ng granuloma. Mismo. Gumagawa sila ng granuloma sa baga. Parang nagtatayo sila ng pader para hindi makalabas yung kalaban. Pero sa mga bata, lalo na yung mga sanggol at nasa ilalim ng 5 taong gulang, hindi pa ganoong kabilis at kaepisyente ang prosesong ito. Kaya hindi nakukulong agad. Tama. Ang kanilang blood-brain barrier ay mas madaling mapenetrate. Kaya sa halip na makulong sa baga, ang bakterya ay malayang nakakasakay sa daluyan ng dugo. Tumidiretso sa utak Oo, nakakalusot sa utak at doon nagtatanim ng infeksyon. at doon din nag-iiba yung takbo ng mga sintomas, tama ba? Ibang-iba ang presentation. Kasi sa mga adult cases na nabasa natin dito, ang neuro-TB ay insidious. Kumbaga, dahan-dahan. Aabutin ng buwan. Oo, aabutin ng buwan bago mo mapansin na may mali. Pero sa mga pediatric cases dito sa mga case studies natin, napakabilis ng pag-atake. Acute ang tawag dyan. Acute. Bigla na lang makakaroon ng matinding lagnat ang bata. Projectile vomiting, matinding pananakit ng ulo, pangingisay or seizures. At yung altered sensorium. Oo, yung bigla na lang nagbabago ang antas ng kamalayan ng bata. Totoo yan. Pero hindi tayo pwedeng makampante sa salitang mabilis. Dahil ang bilis na yan ay nakadepende rin sa kung gaano kabilis mag-react ang katawan ng bata sa pamamaga. Paanong nagre-react? Yung mga sintomas na binanggit mo, yung pagsusuka, ang altered sensorium, hindi direktang gawa ng bakterya yan. Hindi yung bakterya ang gumagawa nun. Hindi. Resulta iyan ng intracranial pressure. Bumabaha ng cerebrospinal fluid at namamaga ang utak sa loob ng bungo. At yung bungo, hindi naman lumalawak. Eksakto, hindi lumalawak ang buto. Kaya naiipit yung mismong utak. Kaya pala, nagsusuka at nagko-convulse. Oo.
At dahil ang mga sintomas na ito ay halos kapareho ng bacterial or viral meningitis, napakadaling magkamali sa unang tingin sa emergency room. May isa tayong kaso rito sa mga nakalap nating pananaliksik na talagang nakakagulat. Isang 29 years old na babae. Yung adult case na may history? Oo, dinala sa ospital dahil bigla na lang nangisay at nahirapang maglakad. Wala siyang history ng kahit anong sakit kamakailan. Walang warning signs. Wala. Nangi-scan yung utak niya, nakita ang mga doktor ng mga calcified lobulated masses. Mga tumigas na bukol sa loob ng bungo niya. Parang mga bato. Oo, parang bato. At nang hukayin nila ang medical history niya, napag-alaman nilang isa pala itong peklat. Mula pa nung bata siya. Oo. Saan nanggaling yung peklat na ito at paano ito nag-survive ng halos 3 dekada sa loob ng utak niya? Ang mga calcified masses na yon ay ang tinatawag nating residual granulomas. Balikan natin yung konsepto ng paggawa ng pader ng immune system na pinag-usapan natin kanina. Yung ikukulong yung bakterya? Mismo, noong 18 buwang gulang pa namang yung pasyenteng ito, inatake siya ng neuro-TB. Para iligtas ang utak niya, kinulong ng kanyang immune system yung mga bakterya sa loob ng mga granuloman na ito. So, nanalo yung immune system niya noon. Nanalo, pero may naiwan. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa proseso ng calcification, naging tila mga maliliit na bato ito sa loob ng kanyang utak. Patay na yung bakterya. Patay na ang bakterya, oo. Pero yung physical na istruktura ng batong iyon ay nanatili. Yung mismong peklat. Oo. At makalipas ang halos 3 dekada, ang pisikal na presensya ng peklat na iyon ang pumitik sa mga nerves niya. Na naging sanhi ng pangingisay niya ngayon. Tama! Ipinapakita nito na ang neuro-TB ay hindi lang isang infeksyon na nagtatapos kapag naubos mo na yung gamot. Nagiiwan ito ng marka. Nagiiwan ng architectural na pagbabago sa utak na pwedeng bumalik bilang isang mechanical problema pagkalipas ng maraming taon. Grabe! Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi kapag tiningnan natin kung paano magbalat kayo ang TB sa utak ng mga bata, para itong isang shapeshifter. Iba-iba ang itsura. Ibang-iba ang itsura nito, depende sa kung anong ugat o bahagi ng utak ang targetin nito. Halimbawa, meron tayong kaso rito ng isang 11 anyos na batang babae. Yung nagka-stroke? Oo, yung nakaranas ng stroke-like episodes. Nawalan siya ng kakayahang igalaw yung kalahating bahagi ng katawan niya. Na sobrang bihira. Siyempre, bihirang-bihira ang stroke sa isang 11 anyos ha. Paano nangyari na ang infeksyon ng TB ay nagmukhang classic stroke sa MRI? Diyan pumapasok yung komplikasyon na tinatawag nating infectious vasculitis. Ang bakterya ng TB ay may kakayahang dumikit at mamahay sa mga dingding ng mismong mga ugat na nagdadala ng dugo sa utak. So, inaatake nila yung mismong tubo ng dugo. Oo. Kapag nandun na sila, nagkakaroon ng matinding pamamaga yung ugat, ito yung vasculitis. At kapag namaga, kikipot yung daanan. Kikipot hanggang sa tuluyan itong mabarahan. Kapag walang dugong nakarating sa isang bahagi ng utak, namamatay yung mga tissues doon. Na siyang nangyayari kapag na-stroke. Ito ang tinatawag na ischemia o infarct. Kaya oo, technical na na-stroke yung bata. Pero ang punot dulo nito ay yung pamamaga na dulot ng infeksyon ng TB sa kanyang mga blood vessels. Nakakamangha kung paano ito nagtatago. At hindi lang sa utak nagpapakita ng ganitong kakaibang manifestasyon ang TB. May isa pang napakabihirang kaso rito ng isang sanggol, 4.5 buwan pa lamang. Yung may bukol sa dibdib. Oo, nahirapang huminga, isinugod sa ospital at kinailangang i-intubate at ikabit sa ventilator. Kasi hindi na makahinga mag-isa. Nang tingnan yung chest x-ray at CT scan niya, may malaking mediastinal mass. Isang bukol sa gitna ng dibdib niya na literal na dumudurog sa airway niya. Naipit yung daanan ng hangin. Unang hinala ng mga doktor ay cancer, tulad ng lymphoma o kaya ay isang congenital cyst na nandun na simula nang ipinanganak siya. Dahil doon sa itsura sa scan. Pero nang mabiopsy, puno pala ng nana at TB bacteria. Ang nakakabighani rito ay kung gaano kabilis nakabuo ng ganoong kalaking abscess o nana ang katawan ng isang sanggol na 4 na buwan pa lamang. Paano nangyari yon sa ganong kaiksi na panahon? Karaniwan, ang TB sa bagan ng mga sanggol ay nagdudulot ng pamamaga ng mga lymph nodes.
Pero sa kasong ito, ang mga lymph nodes sa gitna ng kanyang dibdib ay nag-necrose. Ibig sabihin, namatay yung mga selula? Namatay ang mga selula sa loob nito at natunaw na gumawa ng isang malaking bulsa ng nana na patuloy na lumaki hanggang sa maipit na yung kanyang daanan ng hangin. Ang bilis mag-expand. Ipinapakita ng kasong ito na ang TB ay hindi laging nag-aantay na humina ang pasyente. Minsan, agresibo itong sumakop ng espasyo at nagiging isang surgical emergency. Kaya pala, kapag bumalik tayo sa utak, hindi lang tuberculous meningitis o pamamaga ng balot ng utak ang ginagawa nito. Gumagawa rin ito ng mga tuberculomas. Yung mga solidong bukol. Oo, kapag tiningnan natin sa mga scans, ang mga tuberculomas na ito ay mga solidong bilog na bukol na binubuo ng mga patay na selula at bakterya. Nakakita ako ng isang napaka-spesipikong paglalarawan sa mga medical journals natin. Yung sa MRI, Oo, kapag malala na yung kaso ng isang bata, tinatawag nila itong starry sky appearance. maganda man pakinggan, ito marahil ang isa sa pinaka-nakakatakot na makikita ng isang doktor sa isang MRI scan. Bakit? Starry sky, ano ba yung nakikita doon? Kapag nag-i-inject ka ng contrast dye bago ang MRI, yung mga lugar na may matinding pamamaga ay iilaw sa scan. Lilitaw sila ng maliwanag. Oo, sa kaso ng miliary neuro-TB, kung saan kalat na yung infeksyon, makikita mo ang daan-daan o libo-libong maliliit na tuberculomas na umiilaw sa buong utak ng bata. Parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Parang mga bituin. At senyales ito na yung blood-brain barrier ay tuluyan ng bumigay at ang buong central nervous system ay pinasok na ng infeksyon. Na nagdadala sa atin sa pinakamahirap na bahagi ng lahat ng ito, yung pag-diagnose. Kapag nagbabasa ka ng mga case studies, laging sinasabi na ang pag-diagnose ng EPTB, lalo na sa mga bata, ay isang malaking palaisipan. Isang malaking challenge sa mga doktor. Kung napakadelikado pala nito, at kung minsan ay nagliliwanag na parang mga bituin sa MRI, bakit napakahirap pa rin kumpirmahin na TB nga ito ng mabilisan? Dahil kailangan ng matibay na ebidensya. Bakit kailangan umaabot sa puntong presumptive treatment o nanghuhula na lang ang doktor at nanggagamot base sa hinala? Ang pangunahing dahilan dyan ay ang konseptong tinatawag nating paucibacillary. Paucibacillary, ano yun? Sa mga matanda na may classic pulmonary TB, kapag kumuha ka ng sample, makikita mo agad yung libu-libong bakterya sa ilalim ng mikroskopyo. Kitang-kita agad. Kitang-kita. Pero sa mga bata, lalo na sa mga kaso ng EPTB, ang mismong dami ng bakterya, yung bacterial load nila, ay napakababa. Literal nakakaunti ang bakterya. Paucibacillary, paunti-unti lang. Oo, kaya kahit ilang beses kang sumilip sa mikroskopyo, madalas ay wala kang makikita. Kaya nahihirapan mag-confirm. Dahil sa paubacillary nature na ito, hindi makapaghintay ang mga doktor ng kultura na abutin ng ilang linggo. Bawat araw na lumilipas ay mas nasisira ang utak ng bata. Kaya nagiging presumptive yung treatment, gagamutin na kahit wala pang kultura. Tama. Pero siyempre, may mga paraan tayo para mangalap ng ebidensya. Isa na rito yung pagkuha ng cerebrospinal fluid o CSF sa pamamagitan ng lumbar puncture. Yung kinukuha sa likod? Oo, kapag tiningnan natin yung profile ng CSF ng isang batang may neuro-TB, may isang napakalinaw na pattern na hinahanap ang mga doktor. Mataas ang protina. Mataas ang protina, mababa ang glucose, at may lymphocyte pleocytosis o yung pagdami ng partikular na uri ng white blood cells. Paano ba ito nagiging ebidensya ng TB? Isang napakagandang tanong niyan dahil ipinapakita nito yung biolohiya ng sakit sa aksyon. Bakit mababa ang glucose sa CSF? Bakit nga ba? Kinakain yung asukal? Dahil yung mga buhay at aktibong bakterya ng TB, pati na rin yung mga selula ng ating immune system na nakikipaglaban sa kanila, ay literal na kinakain at ginagamit yung asukal sa utak para sa enerhiya. Nauubos yung asukal sa labanan. Oo, bakit naman mataas ang protina? Dahil habang namamatay yung mga selula at dumadami ang bakterya, nag-iiwan sila ng napakaraming cellular debris, Mga kalat mula sa labanan. mga kalat. At dahil na rin sa nagiging leaky yung mga ugat sa utak, kaya tumatagas ang mga protina mula sa dugo patungo sa CSF. Kaya pala mataas ang protina
Yung lymphocytes. Yung mga lymphocytes ay ang mga espesyal na sundalo ng katawan na rumeresponde partikular sa mga chronic at matinding infeksyon tulad ng TB. Kaya dumarami sila. Wow, napakalinaw. Bukod sa pagkuha ng tubig sa gulugod, andyan yung neuroimaging. Binanggit natin kanina ang MRI at CT scan. At sa mga sources natin, napakahalaga daw na makita ang mga basal exudates. Napakadelikato niyan. Isa itong makapal at gelatinous na nana na naiipon sa mismong base ng utak. At dahil naiipon ito doon, nagdudulot ito ng hydrocephalus. Yung paglaki ng ulo? Yung hindi na makadaloy palabas yung tubig sa utak kaya tumataas yung pressure. Tama. At para maintindihan mo kung gaano kapinsala ang basal exudates na ito, isipin mo yung base ng utak kung saan dumadaan ang lahat ng mahahalagang cranial nerves. Yung mga kumokontrol sa mukha natin? Oo, yung kumokontrol sa paningin, pandinig, at paggalaw ng muka. Kapag binalot ng makapal at malagkit na nana ang mga nerves na ito, literal na sinasakal at sinisira nito ang mga ugat. Sinasakal ng nana. Ito ang dahilan kung bakit ang mga batang nakaka-survive sa neuro-TB ay madalas nakakaroon ng pagkabulag, pagkabingi o paralisi sa muka. Nakakalungkop isipin kaya pala yung bilis ay napakahalaga. At dito pumapasok yung mga makabagong teknolohiya na nagpapabago ng laro. Yung mga molecular tests, Hindi na tayo pwedeng umasa lang sa kultura na inaabot ng 6 na linggo. Sa mga molecular test na nabasa natin, nandyan ang GeneXpert MTBRF. kilalang kilala yan. Ito yung teknolohiya na naghahanap ng mismong DNA ng bakterya. At ang mas maganda pa, kaya nitong tukuyin kung ang bakterya ba ay resistant o matibay laban sa rifampicin, na isa sa pinakamalakas na gamot natin. Isang malaking hakbang ang GeneXpert, pati na rin ang Line Probe Assay o LPA para masuri ang resistance sa iba pang gamot. Pero may mas bago pa, di ba? Oo, kung titingnan natin ang pinakabago at pinakaakma para sa mga postbacillary na kaso, ito ang SAT-RTO, Simultaneous Amplification and Testing. Ano naman ang pinagkaiba ng SAT sa GeneXpert? Kung ang GeneXpert ay naghahanap ng DNA, ang SAT ay naghahanap ng RNA ng bakterya. Bakit mas mahalaga yung RNA? Yung DNA kasi parang fingerprint na naiwan sa crime scene kahit patay na yung kriminal. Ibig sabihin, pwedeng mag-positive ang test kahit patay na ang bakterya dahil sa mga naunang gamutan. So baka false alarm yung iba? Oo, pero ang RNA ay napakabilis masira. Kapag nakita ka ng RNA gamit ang SAT, ito ay patunay na ang bakteryang nandoon ay hindi lang basta fingerprint. Buhay pa sila. Ito ay buhay, aktibo at patuloy na sumisira. Ito ay nagbibigay sa mga doktor ng agarang kumpirmasyon na kailangan nilang simulan ng agresibong gamutan ng walang pag-aatubili. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa gamutan? Kasi kapag nakumpirma na nating buhay at nagwawala ang bakterya sa utak ng bata, paano natin maipapasok yung gamot doon? Isang mahabang proseso yan. Nalaman natin mula sa ating mga pananaliksik na ang neuro-TB ay nangangailangan ng 9 hanggang 12 buwan na araw-araw na gamutan gamit ang isoniazid, rifampicin, pyrazinamide at ethambutol. Yung standard na 4 na gamot. At may dahilan kung bakit itong 4 na ito ang pinagsasama-sama, lalo na ang isoniazid at pyrazinamide, di ba? Dahil magaling silang tumawid sa blood-brain barrier. Eksakto. Hindi sapat na malakas ang gamot. Kailangan nitong maabot ang mismong lugar ng infeksyon. Sa loob ng utak. Ngunit ang mas kritikal na aspeto ng gamutan para sa neuro-TB ay hindi lamang yung mga anti-TB drugs, kundi yung sa pilitang paggamit ng corticosteroids tulad ng dexamethasone o prednisolone. Wait, nakakalito ito para sa marami. Bakit mo bibigyan ng steroids na nagpapahina ng immune system ang isang pasyenteng nilalabanan ang isang matinding impeksyon? Ang sagot ay matatagpuan sa pisika ng ating bungo. Habang pinapatay ng mga gamot ang bakterya sa loob ng utak, nagdudulot ito ng napakatinding pamamaga. Kasi nagre-react yung katawan sa mga namamatay na bakterya.
Oo, at dahil nakakulong ang utak sa isang matigas na buto, wala itong mapupuntahan kundi maipit o madurog. Ang tinatawag na brain herniation. At yung steroids ang pipigil doon. Ang steroids ang pumipigil sa deadly cascade ng pamamagang ito. Literal nitong pinipigilan ng utak na durugin ang sarili nito habang umeepekto ang mga gamot. At yung pamamagang yun ang nagpapaliwanag sa isang nakakalitong sitwasyon na madalas makita ng mga doktor, yung tinatawag na paradoxical reaction. Ayan, madalas mangyari yan. Isipin mo, ikaw na nakikinig, nabigyan mo na ng tamang gamot yung bata. Iniinom nila ito araw-araw at nakikita mo namang gumagana ang steroids. Tapos bigla na lang, lumala ang sintomas nila. Bumabagsak ulit? Pagkaskan mo sa MRI, mas dumami yung tuberculomas at mas namaga ang utak. Sa unang tingin, iisipin mong palpak yung gamot o kaya ay drug-resistant yung bakterya. Nakakakaba iyon para sa doktor? Pero ang totoo,